Pastor, ako po ay si Ricky mula sa Laguna. Matagal na pong pumanaw ang aking ina kaya dalawa na lamang kami ng aking ama na byudo na magkasama sa buhay sa ngayon. Ako po ay solong anak at ang tatay ko ay 78 years old at ako ay 50 anyos. Hiwalay po ako sa asawa at may isang anak din. Ang anak ko naman ay graduate na sa college, may trabaho na at mayroon na ring asawa kaya hindi na namin siya kapiling sa aming tahanan. Ang tatay ko ay naiwan sa aming kasambahay habang ako ay nagtatrabaho sa opisina. Masimbahing tao po ang aking ama. Parte ng kanyang araw-araw na routine ang magtungo sa simbahan tuwing umaga at manalangin. Kahit may edad na, tumutulong pa rin siya sa mga aktibidad sa simbahan. Kamakailan lang po ay nadulas ang aking ama habang naghahanda ng agahan sa kusina. Isinugod namin siya sa ospital at sinabi ng doktor na nabali po ang kanyang balakang. Dahil na rin sa katandaan ng aking ama, inabisuhan kami ng doktor na hindi na siya maaaring operahan sapagkat hindi nakakayanin ang kanyang katawan. Sobrang sakit ng nararamdaman ni tatay. Para maibsan nga ang matinding sakit, umiinom na lamang ng painkiller ang aking ama. Subalit paalala sa amin ng doktor, hindi raw dapat parate ang pag-inom ng painkiller dahil makakasama naman ito sa kanyang kidney. Sa tuwing ako po ay aalis at uuwi ng bahay, nakikita ko ang matinding sakit na nararamdaman ng aking tatay. Patago na lang po akong umiiyak dahil naaawa ako sa kanyang sitwasyon. Pastor, bakit nangyari sa tatay ko ang pagsubok na ito? Kung kailan pa siya tumanda, saka pa siya nahihirapan ng ganito. Mayroon ba kaming naging pagkukulang sa aming paniniwala at pananampalataya sa Diyos? Saan ba kami nagkamali? Kung kailan may edad at mahina na ang aking ama, saka naman niya naranasan ng sakit na to. Samantalang wala na siyang ginawa kundi magsimba noong siya'y malakas pa. Anong say mo, Brad? Alam mo, Ricky, yan din yung timeless question sa mga theologians, ano? Why do bad things happen to good people? Well, tingnan natin kung masagot natin yan. Una sa lahat, Ricky, gusto muna kitang pasalamatan, kasi isa kang magandang ehemplo ng isang mabuting anak. I'm sure hindi ka perfect, pero yung pag-aalaga at pag-aaruga sa magulang, laging sinasabi ni Brad Ted Dan, napakapalad mo, meron ka pang magulang o tatay sa kaso mo na inaalagaan. Normal lang yung magtanong kung ba't nangyayari ito sa atin at kung may pagkukulang ba kayo sa inyong pananampalataya. Ngunit Ricky, gusto ko ipaalala sa iyo, yung sakit at paghihirap na naranasan ng iyong ama, hindi yan galing sa Diyos, hindi kaparusahan yan ng Diyos. Kasi everything that God created was good, ano? Now, may mga kasalanan kasi dito sa mundo, may mga kakulangan sa mundo. This is a broken world nung pumasok ang kasalanan, kaya may mga hindi ideal. Kaya nga Ricky, may naghihintay sa ating eternal life. So, yan yung isa sa magiging topic na yon. Bakit nangyari ito sa tatay mo kahit pakiramdam mo matuwid naman siya? Mahirap itong intindihin bilang tao, Ricky, no? Kung bakit nagdurusa yung mababait na tao. Pero nais kong dalhin ka sa salita ng Diyos para makita natin yung mas malalim na paliwanag. Una, ang buhay sa mundo, hindi lang puno ng ginhawa. Sinabi yan ni Jesus sa John, sa mundong ito, haharap kayo sa mga pagsubok. In this world, you'll face trouble. Pero sabi naman niya, huwag kayo mag-alala kasi na-overcome ko na yung mundo. In fact, may maganda akong verse para sa'yo na may pinagdadaan ng kamatinding paghihirap at yung tatay mo. Sabi sa Salmo 34:18, malapit ang Panginoon sa mga may durog na puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Yan ang ating bersikulo ngayon. God is close to the broken-hearted. So Ricky, pag sinabi mo kasing good things, itong mundo na to, sinabi ni Jesus, in this world you'll face trouble. Hindi naman sinabi ni Jesus, pag naniwala kayo sa akin, wala namang kakasakit, wala namang problema. Hindi po ganon. Upfront, sinabi ni Jesus, in this world magkakaroon ka pagsubok. Pero hindi nangangahulugan na iniwanan na po tayo ng Diyos. Ang mundo po na to ay fallen dahil nga po sa kasalanan, kung kaya maraming dumaranas ng sakit, kalungkutan, gumagawa ng masasama ibang tao na naapektuhan tayo. Pangalawa, ang katawan natin ay nangihina habang tumatanda. Realidad po yan. Aminin man natin at hindi, gagaling ko lang po sa doktor ko, next week meron akong gagawing testing. So, tumatanda tayo, nagiging mahina itong physical na katawan. Ang sakit na naranasan ng tatay mo ay hindi kabawasan sa kanyang kabanalan. Sa halip ito'y nagpapatatag pa nga ng kanyang kabanalan. Alam mo, Ricky, minsan gumagamit ang Diyos ng paghihirap or ginagamit niya itong instrumento para tayo'y lumakas sa ating pananampalataya. Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Sabi din sa isang verse. Kasi the testing of your faith produces perseverance. At yung perseverance, yun yung nagpapatatag ng ating karakter, nagbibigay ng hope. Pangatlo, Ricky, hindi umalis si Lord. Nariyan siya kasama ng tatay mo. Kaya tulad ng sinabi ko, malapit siya sa mga taong broken-hearted. Kung titingnan mo, nandyan ang presensya niya sa kalagitnaan ng pain niyan. At susunod pa, Ricky, minsan hinahayaan nga ng Diyos na magbunga ng spiritual na lakas yung mga physical na paghihirap na dinadaanan natin. Hinahanda lang ni Lord siguro, Ricky, yung tatay mo para sa isang walang hanggang joy at eternal peace, yung tinatawag na heaven. Sabi dun sa Revelations, papahirin daw niya ang bawat luha sa ating mga mata. Pagdating natin sa langit, wala nang death, wala nang mourning, yung kalungkutan, wala nang hinagpis, wala nang maintenance dun yung tatay mo. So, looking forward, this world will give us what? 70, 80 years in the average. Pero kung magiging matatag tayo sa pananampalataya kay Lord, sa kalagitnaan ng pagtitiis at paghihinagpis, eternal life, Ricky, ang naghihintay sa tatay mo. Yun ang mas looking forward tayo. So, ano pwedeng gawin ng tatay mo ngayon? Okay, alam ko may sakit siya, yung kalagayan niya, pero hayaan mong bigyan kita ng konting practical
medical na advice, huwag mawala ng pag-asa, patuloy na manalangin for miracle and healing sa tatay mo. Pangalawa, bigyan natin siya ng assurance na hindi pa bigat yung pinagdadaanan mo tayo sa akin. Ako ay masaya na tutulungan ka. Kasi minsan mabigat din sa kanya pag nakikita naghihirap ka. Siguro i-assure mo siya, tay, hindi pa sakit sa akin to. In fact, gusto kong paglingkuran ka kung pwedeng akuin lang yung sakit mo. At paalalanan ko lang din tatay mo, may eternal reward si Lord na naghihintay sa kanya, which is sa langit. So, yun lang ang gusto kong sabihin sa'yo, Ricky. Hindi ngunit nagsasuffer ang tatay mo, nabawasan ang kanyang holiness. Walang kinalaman yung holiness niya sa suffering ng tatay mo. Bear in mind, si Lord, mahal ang tatay mo. Salmo 34:18, malapit ang Panginoon sa mga durog ang puso at tinutulungan niya ang mga nawawalan ng pag-asa. Pag-pray natin si tatay, Lord, salamat sa aming letter sender na si Ricky. Yung pagmamahal niya sa kanyang ama ay wagas. Kung pwedeng akuin lang niya ang sakit na dinagdadaanan. Pero Lord, salamat dahil ang pangako mo, in this world, may trouble, may suffering. But you have overcome the world. Yung mga pinagaling mo sa Biblia, nangamatay din naman sila ng physical. May binuhay ka pa nga, si Lazarus, namatay din. Pero Lord, yung eternal life ang naghihintay sa amin that we should really prepare to, Lord God. So salamat, Panginoon, sa pag-asa na meron kami, yung eternal life na naghihintay sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.